ba ng makapal ang mukha sa handaan ng engkanto? Ako si Sasha. Lumaki ako sa isang tahimik na baryo sa San Joaquin, Iloilo. Mahilig kaming mga bata doon na maglibot-libot, maglakad kung saan-saan. Kahit naabutin pa kami ng araw sa dulo ng bayan. Gala talaga kami. Wala kami katakot-takot. Wala ring niintindi. Isang tanghaling tapat, nagiya si Tonton, kaibigan namin, na pupunta sa pinakadulong bahagi ng baryo na tinatawag na Duhol. Dahil wala kaming magawa, pumayag ako, pati na yung pinsan kong si Mimi at ang kuya ko na si Kiko. Sa gitna ng aming paglalakad, may dadaanan kaming kasalan. Maingay, masaya, at maraming pagkain. Gutom na kami noon, kaya ang kapal ng mga mukha namin. Sumingit kami sa pila ng handaan, kahit hindi naman kami mga imbitado. Natatawa na lang kami habang nakikikain, para bang wala kaming ginawang mali. Naghanap kami ng lilim at doon kami umupo sa ilalim ng malaking punong mangga. Busog na busog ako, kaya naglakad-lakad muna ako sa paligid habang kumakain pang mga kasama ko. Sa aking pag-ikot, napansin ko ang isang lumang bahay na halos nakatago na sa damo at baging. Lalapit na sana ako na bigla kong tinawag ng isang matandang babae na nakasuot ng kupas na saya. May mahabang buhok na puting-puti. "Iha," sabi niya, mababa at garalgal ng boses. "Hindi kayo dapat nakikikain sa mga handaan at hindi niya kilala yung may-ari." Napatingin ako sa kanya, labis na nagulat. Hindi ko siya kilala at hindi ko alam kung saan siya biglang lumitaw. "Ay, pasensya na po Lola. Gutom na po kasi kami. Babalik na lang po ako sa mga kasama ko." Sagot ko sa kanya. Ngumiti siya, pero malamig ang kanyang titig. "Hindi niyo alam kung sinong inyong pinagsaluhan ng pagkain. Uminom kayo ng tubig na may asin pag-uwi ninyo ha. Tatandaan mo yan, iha." Naglakad ako papalayo. Binaliwala ko na lang ang kanyang mga sinabi. Sa isip-isip ko, siguro, sira ulo lang siya. Pero hindi ko mayalis ang kilabot na lumapo sa aking bato. Pagbalik ko sa ilalim ng punong mangga, naroon pa rin naman sila Mimi, Tonton, at Kuya Kiko. Nagkakatuwaan sila at kumakain pa ng dagdag na soft drinks at kakanin. Lalapit na sana ako nang may malamig na kamay na bilang humawak sa aking braso. Pagkalingon ko, yung matanda ulit. Nakangiti siya, pero bakas ang itim naman siya sa kanyang mga ngipin na tila umaagos ang dugo mula sa gilid na kanyang labi. "Iha, huli na. Naanyayahan na kayo." Kinagabihan, pagka-uwi namin, biglang nilagnat ng mataas si Tonton. Nangingisay siya, nagwawala, at paulit-ulit na sinasabi, "Gutom sila! Gutom sila!" Dinala siya kaagad ng mga magulang niya sa isang albularyo sa kalapit bago ng Miagaw. Doon, piniliwanag ng albularyo habang sinusuri si Tonton. "Naakit siya ng mga engkanto. Ang kinain niyo sa kasalan, hindi pagkain ng tao. Handa yun para sa kanila." Naggulat kaming lahat. Nagtanong ang nanay ni Tonton. "Pero bakit siya lang ang tinamaan? Bakit hindi yung ibang mga bata?" Seryosong tumingin ang albularyo. "Dahil siya lang ang lubos na nagustuhan nila. Siya ang pinaka-nakakaakit. Siya ang piniling alayan." Lumapit sa akin ang albularyo. "Iha, may nagsabi ba sa'yo kanina bago ka umuwi?" Nanlaki ang aking mga mata. Pawis na pawis ako. Hindi ako makapagsalita. Opo, may matandang babae po. Sinabi niyang uminom kami ng tubig na may asin." Nagkatinginan silang lahat. "Engkantada iyon," bulong ng albularyo. "Nagbigay siya ng babala. Pero huli na, kumain na kayo."
Nag-utos ang mga albularyo na mag-alay kami ng 6 na itlog at isang buhay na manok sa puno ng mangga kung saan kami kumain. Ginawa namin yung kinabukasan. Habang inaalay, narinig kong halakhak ng matanda pero wala akong nakitang tao. Matapos ang lahat, gumaling si Tonton makalipas ng 3 araw. Pero hindi na siya tulad ng dati. Tahimik na siya palagi. Laging nakatingin sa kawalan. Gabi-gabing sumisigaw sa kanyang mga panaginip. Kami naman, ako, si Kuya Kiko, at si Mimi, lumaki kaming dalang babala. Hindi na kami nakikikain kung kani-kanino, lalo na kung hindi kami imbitado. Pero minsan, kapag napapadaan ako sa ilalim ng mangga, naamoy ko ulit ang pagkain. Narinig kong musika ng kasalan at nakikita kong may mga taong nakapila para kumuha ng pagkain. Mga taong wala na, matagal nang patay. At sa likod ng pila, nandun pa rin siya. Ang matandang babae. Ngumiti siya sa akin. Sabay bumulong. Hindi pa tapos, iha. Babalikan ka rin nila. Akala namin, tapos nang lahat. Bumalik sa normal ang buhay namin. Pero unti-unti namin napansin na may kakaiba na namang nangyayari kay Tonton. Gabi-gabi, narinig siya ng nanay niya na bumabangon at kumakain ng hilaw na bigas mula sa kanilang sako. Minsan, nagigising sila na nasa likod bahay na ito. Nakatingin patungo sa direksyon ng puno ng mangga kung saan kami kumain noon. Isang gabi, habang natutulog kami ni Mimi, nagising ako sa mahina niyang iyak. Tinanong ko siya kung bakit at nanginginig siyang nagsabi, Sasha, may matandang babae sa bintana natin. Nakangiti lang siya. Nang sumilip ako, wala naman akong nakita. Pero naamoy kong matapang na halimuyak ng pagkain. Parang kakanin at inihaw na karne. Pamilyar na pamilyar. Iyon ang amoy noong kasalan. Kinabukasan, pinatawag kami ulit ng albularyo. Sabi niya, hindi daw lubusang natapos ang ritual. Hindi kami tinanggap ng mga engkanto dahil kumain kami ng hindi dapat. At ngayon, gusto na nilang kunin ng isa sa amin bilang kapalit. Kung sinong pinaka nakakaakit sa kanila, siyang kukunin, sabi ng albularyo. Pero kung hindi sila nasiyahan, babalik at babalik sila para sa lahat. Nagtaka ako dahil bakit parang ako ang lagi nakakakita sa matandang babae. Isang gabi ng Nobyembre, sa kasagsagan ng ulan, nagising ako sa mga tawag ni Mimi. Sasha! Si Tonton! Wala sa higaan nila! Nagkagulo kami. Hinanap namin siya kung saan-saan hanggang sa marinig namin ng pagtawa mula sa ilalim ng punong mangga. Doon namin siya nakita. Nakaupo, nanginginig, at may mga ninong nakapalibot sa kanya. Mga figurang parang tao, pero walang mukha. Puro itim na usok, at sa gitna nila, ang matandang babae, nakangiti. Huli na, sabi niya. Isan lang ang makakali sa sumpa. Kailangan ng kapalit. Biglang nagsalita si Tonton. Mababa, hindi na siya parang tao. Si Sasha, siya ang pinili. Nanigas ako. Ramdam kong malamig ang hangin at narinig kong boses ng mga anino na sabay-sabay na bumubulong ng aking pangalan. Napatras ako, pero hinawakan ako nila Mimi at Kuya Kiko. Sabi nila, tatakbo kaming lahat. Pero habang tumatakbo kami, narinig ko pa rin ang tawa ng matanda. Umalingaw-ngaw sa buong baryo. Nakarating kami sa bahay, nagsindi ng kandila at nagdasal buong magdamag. Kinabukasan, nagpunta kami sa simbahan ng Miagaw para magpa-bless. Doon kami pansamantalang nakaramdam ng ginhawa. Akala ko, ligtas na ako. Lumipas ang mga taon.
Nakapag-aral ako sa Maynila at nakalimutan ko ng lahat na nangyari. Pero minsan, kapag nasa jeep ako o kaya naglalakad mag-isa sa gabi, naamoy ko ulit ang pamilyar na handaan. Kakanin, inihaw na karne, at pabango ng mga bulaklak. At kapag napapalingon ako sa salamin ng bintana, may nakikita akong refleksyon sa aking likod. Ang matandang babae, nakangiti. At sa isang iglap, narinig ko ang bulong niya. Hindi pa tapos, Sasha. Ikaw pa rin ang alay. Wakas. O simula pa lang. Ako si Sharon. Mapagsa hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung paano ko mapapaliwanag ang mga pangyayari nung gabing iyon. Taong 2019, graduation year ko sa senior high. May lakad ang pamilya ko papuntang Bacolod para magbakasyon. Pero hindi na ako sumama dahil may immersion kinabukasan. Ayoko na mag-absent, kaya nagpaiwan na lang ako. Para hindi naman ako mag-isa sa lumang bahay namin sa Buena Vista, Guimaras, pinapunta ko ang pinsan ko na si Arnold. Ang girlfriend niya si Lala at ang boyfriend ko na si Coco. Ang bahay namin ay ang ancestral house ng aking lola. 2 palapag na gawa sa kahoy, maraming silid, at siksik na mga lumang alaala. Matagal na itong hindi tinitirahan, simula nang pumanaw ang mga lolo at lola ko. 6 p.m. Umalis na nga sila mama at papa. Habang nag-aayos sila ng mga gamit, tinatakot pa nila ako na may nagpaparamdam daw sa bahay tuwing gabi. Pinagkawanan ko lang sila. Pero kung totoo lang, ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob. Pagkaalis nila, tinext ko na kaagad si Coco. Punta ka na, love. Wala na sila mama. Dumating siya mga bandang 7 p.m. Kasunod naman niya sila Arnold at Lala. Nakahiyaan kami bumili ng snacks at alak sa may tindahan. Pero bago kami umalis, may kakaibang nangyari. Biglang napaupo si Lala sa tapat ng gate. Nanginginig siya habang nakaturo sa second floor ng bahay. May nakatingin sa atin. Lalaki, nasa may bintana. Sabay-sabay kaming tumingin, pero wala naman kaming nakita. Napatawa naman si Arnold. Sinabi ko baka guni-guni niya lang ito, pero hindi na nagsalita si Lala hanggang sa makabalik kami. 11 p.m. Habang nanonood ng pelikula, nakatulog na sila Arnold at Lala doon sa sala. Kami na lang ni Coco ang gising. Inaya niya na akong umakyat sa hagdan. Doon kami nakaupo at nagbibiruan, naglalambingan, pero naputol ang tawadan namin na biglang may malakas na kalabog mula sa kusina. Para nalaglag na tabo o palanggana. Nagkatinginan kami. Sabi ko, hayaan mo na lang, daga lang siguro yun. Pero ilang minuto lang ang lumipas, may narinig kaming malinaw na yabag mula sa taas. Mabilis, paikot-ikot. Tulog na yung dalawa sa baba, di ba? Bulong pa sa kanya. Tumango naman si Coco, pero halatang natatakot. Hindi niya ako papunta sa kwarto. Habang papasok kami, napahinto siya sa tapat ng lumang silid ni Mama. Nakatingin lang siya sa may pinto. Anong meron? Tanong ko. Umiling lamang siya. Pero pagkapasok sa kwarto ko, agad niyang nilakang pintuan. Doon siya umamin. Sharon, may nakita akong babae sa loob ng silid ng mama mo. Nakasilip sa kortina. 12 a.m. Nakatulog agad si Coco. Ako naman, gising pa rin. Nakikinig sa bawat kaluskos. Hanggang sa marinig ko na naman ang mabibigat na yabag sa hallway. Mabagal, parang may naglalakad ng paikot-ikot. Niyakap ko si Coco upang mapakalma ang aking sarili. Pero bigla siyang nagising. Hinalikan ako at hinuhubaran. Pinigilan ko siya. Love, bakit ka ba nagkakaganyan? Tanong ko sa kanya. Sagot niya sa akin. Akala ko gusto mo.
Pero habang niyayakap niya ako, nakita ko ang mga anino ng mga paa sa ilalim ng pinto. Hindi anino ng tao. Mahaba, nakalutang, at gumagalaw kahit walang ilaw. Nang biglang, malakas na tunog mula sa pader. Lumabas si Coco upang silipin. Pagbalik niya, namumutla ang kanyang labi at nanginginig ang kanyang boses. Sharon, nasa baba sila Arnold at Lala. Tulog na, hindi sila umakyat. Kung hindi silang narinig namin naglalakad, sino yun? 3 a.m. Nagising ako sa tunog ng kaluskos sa ilalim ng kama. Ginising ko si Coco at pinatingnan ko sa kanya. Sumilip siya at pareho kaming napasigaw. May maliit na nilalang, halos kasing laki lamang ng paa ng sanggol, pero butot balat. Itim yung kanyang balat at ang mukha niya, walang mga mata, walang ilong, bibig lang na nakanganga. Sobrang lapad. Napatakbo kami papalabas. Ginising namin sila Arnold at Lala. Binuksan namin lahat ng ilaw, pero wala naman kaming nakita. Nagtaka sila kung bakit kami nag-hysterical. Kaya nagpatugtog na lang ako ng worship songs sa TV. Nagkape na lang kami. Gising hanggang umaga. Kinabukasan, tinawag ko si Lala at tinanong kung anong nakita niya kagabi sa may bintana. Hindi talaga lalaki eh. Sagot niya. Maliit, parang bata. Pero yung mukha niya, walang mata. Sabi naman ni Coco, hindi talaga parang babae yung nakita ko sa kwarto ng mama mo. Anino, pero parang di anino ng tao. Simula noon, hindi na ako nagpapaiwan sa bahay. Lagi na akong sumasama sa mga family trips. Pero minsan, kahit wala na kami sa Gimeras, may mga pagkakataong napakaramdam ko, sinusundan pa rin nila ako. Tuwing gabi, bago ako matulog, nakikita ko sa gilid ng mga mata ko ang isang maliit na nino. Mabilis tumakbo, palaging papunta sa ilalim ng aking kama. At kagabi lang, habang natutulog si Coco, narinig ko ang pamilyar na yabag sa hallway. Mabagal, paikot-ikot. At mula sa ilalim ng kama, isang boses ang bubulong. Sharon! Nakita na kita ulit!